So, Hinebra at saka SMB, no? Itong Hinebra, SMB, itong Sunday, no? Yung isang game lang kasi tapos na yung kabila, so isang game lang. So, nanalo yung Hinebra pero dikit yung laro. Well, marami nga nagsasabi at yung isa nga sa kaibigan natin na nagsabi na alam nyo na. Pero, wag na tayo mag-concentrate doon sa ang pagtingnan na lang natin is kung ano yung pwede nating maintindihan, yung pwede natin sabihin sa mga tao at sana sa mga naglalaro ng basketball, makapulot sila ng aral dito basketball wise. Kasi yun naman ang pinag-uusapan basketball. Well, one, no, dito pinapakita na kailangan matigas ang loob mo. Hindi lang yung katawan mo yung matigas, pati yung puso mo matigas, no? Kasi talagang itutula ka rito, playoffs to, semifinals to. So, ang fouls dito medyo hard. So, pag napikong ka rito, medyo talo ka, no? Nakita nyo na yung coaching staff ng dalawang teams, talagang hinahabol yung mga referee, di ba? At minsan talaga pag walang nakitang foul yung referee, hindi talaga tatawag o hindi talaga pipito. So, doon pa lang dapat medyo, expected mo na walang tawag at kung may tawag, kung talagang may pisikalan man, talagang pisikalan. Yeah? So, yun. Ang kagandahan lang nito, yung 3-guard combination, no? Missy, which is yung nag-best player na maganda nilalaro. And then itong si RJ at saka itong si Scotty, no? Magandang kombinasyon. Kasi unang-una itong 3-guard combination na to, mabilis lahat. No? Mabilis lahat. Hindi mo sa offensively no? Hindi mo mapigil yung activity ng tatlo na to, lalo na si Scotty. Si Scotty is pwedeng mag-shift interchangeable yun, 1, 2, 3. At grabe yung activity ng mga player na yun. Lahat yung guardia, pero yung activity nun, especially, grabe rebound, grabe tumakbo, at saka syempre, alam naman nating may shooting, di ba? Offensively, defensively naman, Scotty tsaka Mab, kasi yun yung matagal-tagal na sa PBA, so sila na yung mas nakakaintindi ng concepts. Kasi definitely, saan ka nakakita maganda ang laro ni Marcio Lassiter. Kung maganda ang laro ni Marcio Lassiter, usually nananalo SMB. Wala pa kasi akong natatandaan na laro ang SMB na pag maganda yung laro ni Marcio, kagaya nitong game na to, maganda ang laro ni Marcio na natalo yung San Miguel. Usually, kapag nananalo ang San Miguel, maganda ang laro ni Marcio Lassiter. At saka syempre medyo off night si Brownlee, no? Yung puntos niya sa dulo niya na kinukuha. Medyo may kamalasan din siya, no? Kung may mga larong hindi siya magmintis, dito halos sala lahat ng itira niya. But yung activity nga nung tatlo, yung shooting ni Maverick, which kept them afloat. Tapos yung shooting ni RJ, ni Ron J. Barrientos na nagpapalamang sa kanila. And then si Japet, no? Yung depensa rin, yung scoring at saka yung depensa ni Japet, yung pa yung isa. Tsaka yung depensa ni yung depensa ni Brownlee nandyan din. Pwede bigyan din natin ng credit 'yon. Kasi yung mga depensa na yun led to the fast break. May supalpal si Brownlee, may supalpal si Japet. So, yun definitely nagpanalo sa Hinebra, no? Pero kasi San Miguel 'yon, no? Nagpalit ng import. Etong makakalaban, hindi natin alam kung tatalab yun against RHJ. Kasi si RHJ is a rebound,
Kumbaga siya yung tipo ng player na napaka-active, no? So paano ima-match ng Hinebra, ni Scotty, ni Mab at saka ni RJ yung activity ni RSJ. Tatlong tao yon si RSJ. At saka iba yung scoring nung RSJ, iba yung scoring nun. So paano yung babantayan kasi si Anyusiki is not a ball dominant player, not a ball dominant import. Yeah, malakas siyang rumibon pero hindi siya ball dominant na import. And sometimes yung lagi sinasabi, hindi raw effective si RJ Abarientos kapag off the ball. Well, hindi pa natin nakikita. Kasi if you are playing under coach Tim Cone, dapat hindi ka ball dominant. Pag si Tim Cone ng coach mo, hindi ka dapat dominant. Yun lang masasabi ko dyan. Kasi RJ is a point guard. So, alam ni RJ na pagkasama niya si Brownlee sa loob, alam niya na isa sa bibigyan niya ng bola o isa sa papasahan niya ng bola, si Justin Brownlee. No? Alam niya yun. Alam niya na pag si Tim Cone ng coach niya at kasama niya si Brownlee na measured the yardstick ng mga import ngayon, alam niya kailangan niya mag-defer kay Brownlee. Kaya, hindi kasi ako maniniwala rito sa Una-una, ano bang klaseng player yung binabanggit nyo? Yeah, maybe he scores because yun ang hinihingi sa kanya ng coach. Kaya nga, di ba nasabi ko, nabanggit ko si RSJ kasi magkaibang import si EJ Anyusike tsaka si RSJ. RSJ is ball dominant. So karamihan talaga, yung TNTs nagde-defer talaga kay RSJ. At sa gagawin niya. Kumbaga, ang pinaka-point guard nila sa loob, si RSJ. Kasi kay RSJ lahat nang gagaling. Including defense. So, yun lang po.